Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Maraming salamat, Hari. Mapagpalang oras sa atin lahat, mga kapatid, dito sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So, ngayon mga kapatid, nandito na naman kami para ibahagi sa inyo ang programang The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Est. So, bago ako magpatuloy, ay nais ko pang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, King Philemon Ondok Riambunansa. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers na nandun sa New Jerusalem, doon sa Dapitan Shrine City. So magandang gabi sa inyo mga nanay. Ganon din sa mga sa aming mahal na prinsipe na siya ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Riambunansa, na siya ang president ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation, at sa mga 12 apostles na kinabibilangan ng aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong. Ganon din sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa mga propeta buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos, sa mga municipal leaders, barangay hanggang purok leaders. At binabati ko rin ang mga kapatid na nasa ibang bansa na pangunahan si Reyna Shirley del Rosario, si Prinsesa Claribel Baltasar na nandun sa Kuwait. So magandang gabi sa inyo, Reyna at Prinsesa. Ganon din sa mga kapatid dito sa Santiago na pangunahan si Haring Ramil Tadya dyan sa Nagasikan. At si Haring Redento Domingo at si Reyna Gloria de Leon, si Reyna Marites Saldivar at si Haring Gino Tolentino, at aming kapatid na si Luz Biminda Gutierrez, at sa isang prinsipe na si Prinsipe J.B. Sales. So, magandang gabi sa inyo,
dyan sa Santiago, mga hari, reyna at prinsipe. Ganon din sa aming kapatid dito sa Jones, Malamnit Jones Isabela, Haring Roger Pagumpana, at sa lahat ng kanyang pamilya. Magandang gabi sa inyo, hari at mga reyna. At sa kanyang anak na nandun sa Negros, Haring Reggie Pagumpana, at sa kanyang reyna, Reyna Jel Pagumpana, magandang gabi sa inyo. At ganun din sa mga kapatid namin dito sa Nagtipunan, Haring Raul Digaw at Prinsipe Fernando Digaw, sa inyong pamilya. Magandang gabi sa inyo dyan. At sa aming kapatid dito sa Barangay Lusod, Haring Nicomedes Rapio. So magandang gabi sa ating lahat. So ngayon mga kapatid, nandito kami para mag-live dito sa Region 2, dito sa Province of Quirino, dito sa Poblacion Sur. So, ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan natin muli ay tungkol sa kaharian ng Diyos, kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ito po ang aming bigyan ng pagpapatunay kung nasaan talaga ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, na ito po ang palagi naming isisigaw sa lahat ng mga tao na di pa nakaalam kung nasaan talaga ang kaharian ng Diyos. So, ito po ang aming bigyan ng pagpapatunay na dito talaga sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ngayon, papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, ayon sa pangalawang pagpapatunay na mababasa sa Isaias 2:4. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sugsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. So, narinig natin ang nabasa sa banal na kasulatan na ang tabak, sudsod, sibat at karit. Ang bansa ay hindi laban
hindi laban sa bansa. laban sa anumang Sa bansa. Sa bansa. laban sa bansa. So, ito po ay ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, para higit na natin maunawaan, alamin natin ang katotohanan. So, balikan natin sa taong 1935. Ang tanong, sino ang Pangulo dito sa taong 1935? Walang iba kundi si Manuel Quezon. Siya ang president sa taong 1935. So, si Manuel Quezon ay itinatag niya ang Article 1, Section 1, Article 1, Section 4. ay, Article 1, Section 4, na ibig sabihin ay ang bansa ay hindi laban sa bansa. So, plus 35 years, ang sukat ay 1970. So, sa taong 1970, sino ang Pangulo dito sa taong 1970? Walang iba kundi si President Ferdinand Marcos. Siya ang president sa taong 1970, mga kapatid. So, plus 2 years, ang sukat ay 1972. So, sa taong 1972, ano ang naganap dito sa taong 1972? Martial law, mga kapatid, ang naganap sa taong 1972. So, sa taong 1972 ay dineclare ni President Ferdinand Marcos ang martial law upang pakumpiska lahat ng mga armas na walang lisensya, mga kapatid. Para matupad ang nakasulat sa banal na kasulatan na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa bansa, mga kapatid. So, noong nakumpiska lahat ng mga armas na walang lisensya ay ipinatapon sa gitna ng dagat. Subalit, nakita ni First Lady Ginang Imelda Marcos, na ang armas na yon ay
matitibay at makikinang. Kaya pinabalik niya sa tunawan ng mga bakal para gawing ang tabak ay gawing sudsod at ang sibat ay gawing karit. So, ang tanong, saan ito ginagamit? Walang iba kundi sa mga bukirin, mga kapatid. Ang tanong, saan ito naganap? Walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas. Dito akma ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, bansang Pilipinas. So, mapalad ang bansa nating Pilipinas sapagkat dito binigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, ito po ang pangalawang pagpapatunay na talaga na dito sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. At ako'y nagpapasalamat sa aming divine mentor, ang aming supreme founder of the kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bunansa, sapagkat siya ang nagbigay sa amin ng buong katotohanan na ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Walang iba ang bansa nating Pilipinas. Kaya hindi ako mahihiya o matatakot na ipagsigaw na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, maraming salamat sa inyong pakikinig sa programa ng The Kingdom of God na ito ay aming ibabahagi sa inyo ang buong katotohanan na itinuro ng aming dakilang guro na siya ang supreme founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bunansa, sapagkat kung wala siya, hindi namin alam kung ano ang istorya ng tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, mapalad tayo na dito tayo sa bansang Pilipinas sapagkat dito ibinigay ng Diyos ang kaharian ng Diyos. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid, at sana ay huwag kayong magsawa na makinig o manood dito sa live namin dito sa province of Quirino, mga kapatid. So, maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat, at ako'y nagpapasalamat din sa aming mahal na prinsipe, Prince Rocky Y. Riam Bunansa,
at sa aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong, at higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Undok Rhea Bonanza. So magandang gabi at ako'y inyong lingkod, Merlita Baltasar.